Life After Prison. By Silencio, Kabanata 176. Maging mahinahon ka, Edward. Paano ko haharapin si Easton kung magaspang ka sa akin? Nagpalitan ng ilang salita sina Lucy at Edward, at bago nila namalayan, may isang tumpok ng mga damit at sapatos sa lupa. Sa ibang lugar, sa Shanahan Corporation, nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Stanley pagkatapos na ma-demote. Dati, ang luho niyang gawin ang anumang gusto niya kapag walang trabaho. Mahilig siyang mag-enjoy sa labas ng kumpanya at bihira siyang pumasok dahil sinabi niya sa mga empleyado ng kumpanya na tawagan siya sakaling may nangangailangan ng kanyang agarang atensyon. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay dahil tinanggal siya sa kanyang posisyon bilang general manager at na-demote sa pagiging manager ng isang departamento. Higit pa rito, si Diane ang isang taong pinakaayaw niya, ang pumalit sa kanyang mga tungkulin bilang general manager. Kung nalaman niyang lumabas siya para mag-enjoy sa kanyang sarili, malamang ay bibigyan siya nito ng isang malakas na sigaw ulit. Turk, naiinis ako na ang isang tulad niya ay binigyan ng napakalakas na posisyon. Umiiyak si Stanley habang naglalakad at sa huli ay nadatnan niya ang kanyang sarili na nakarating sa bodega. Tumigil siya para mag-isip ng ilang sandali bago nagpas siyang pumasok. Pagpasok pa lang niya, natuklasan niyang may kapansin-pansing kawalan ng ama ni Diane na si William sa mga trabahador ng warehouse. Nasaan si William? Lampas na sa oras ng pagpasok. Bakit hindi pa siya nagpapakita sa trabaho? Galit na galit si Stanley sa simula, at ang pagkawala ni William ay agad na nagbigay sa kanya ng pagkakataong ilabas ang kanyang galit. Dahil hindi niya nagawang apihin si Diane, ang susunod niyang pinakamagandang opsyon ay ang makitungo sa tapat na si William. Gayunpaman, tumakbo ang isang manager ng warehouse at sinabing, ikaw pala, General Manag. Ibig kong sabihin, manager. Hindi mo ba alam? Si William ay nagtrabaho sa kumpanya ng napakaraming taon at hindi na siya bata, kaya naaprubahan na ng ating general manager na si Miss Diane ang kanyang maagang pagre-retiro. Maagang pagre-retiro. Umasim ang mukha ni Stanley. Mayroong ilang mga kota bawat taon para sa mga empleyado na kumuha ng maagang pagre-retiro, ngunit sa nakaraan, karaniwan siyang humihiling ng ilang uri ng benepisyo sa pananalapi kapalit ng pag-aproba sa mga naturang kahilingan mula sa mga empleyado. Hindi niya inaasahan na hahayaan ni Diane na makapag-retiro ng maaga si William sa unang araw niyang trabaho. Sa sobrang galit siyang sumugod sa opisina ni Diane nang hindi man lang kumakatok sa pinto. Anong ginagawa mo dito, Stanley? Si Diane, na nagmamadaling umalis mula sa bahay, ay nagalit dahil hindi naniniwala ang kanyang ina at kapatid na babae kay Severin at pinagaksayahan siya ng oras upang umuwi. Halos hindi sumagi sa isip niya na kailangan niyang makilala ang isang taong kinaiinisan niya sa sandaling bumalik siya sa kanyang opisina. Malamig na ngumiti si Stanley at sinabing, hindi ko akalain na gagamitin mo agad ang awtoridad mo sa kumpanya. Unang araw mo pa lang, at binigyan mo na ang iyong ama ng maagang pagre-retiro. Sasabihin ko kay Grandma na inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. O talaga? Tumayo si Diane, pinag-cross ang mga kamay sa dibdib. Sineseryoso mo bang akusahan ako ng pag-abuso sa aking kapangyarihan para sa aking pansariling kapakanan? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam kung ano ang nagawa mo sa kumpanya nitong mga nakaraang taon, at kung gaano karaming pera ang naging dahilan ng pagkalugi mo sa kumpanya? Alam na alam mo ang lahat ng iyon, hindi ba? Sana hindi mo maisip na wala akong mahuhukay dahil lang sa 5 taon akong wala sa kumpanya. Kung talagang gusto kong gumawa ng tamang pagsisiyasat, susuriin ko ang bawat isa sa mga nakaraang account. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman kung ano ang ginawa mo kung ilalagay ko ang sarili ko sa ganyan? Ikaw. Nawalan agad ng kumpiyansa si Stanley nang sabihin niya iyon dahil alam niya kung gaano siya may kakayahan. Kung ang mga bagay na namamagitan sa kanila ay lalong umasim, tiyak na hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Ang pananahimik ni Stanley ay napatunayan ang lahat ng hinala ni Diane na malamang nanilustay niya ang pera ng kumpanya noon at nagdoktor sa mga libro. Nakangiti niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Hanggat ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho at iwasang gumawa ng gulo para sa akin, matututo akong kumikit tulad ni Grandma. Mali ba para sa akin, bilang general manager,
na makakuha ng maliit na benepisyo para sa aking ama. Walang anuman ito kumpara sa ilang mga bagay na nagawa mo na noon. Tumigil sandali si Dayan bago idagdag. At saka, ang tatay ko ay nagtrabaho na dito ng napakaraming taon, at sigurado ako na malaki rin ang naiambag niya sa kumpanya. Tama lang na mabigyan siya ng pagkakataon na tamasahin ang mga ganitong benepisyo. Life After Prison, Kabanata 177. Galit na galit si Stanley, ngunit maaari lamang niyang sipsipin ang lahat kapag kaharap ang isang nakakatakot na Dayan. Kung tutuusin, alam niyang kakaunti ang pakinabang sa kanya kung gagawa siya ng anumang gulo. Opo ma'am. Ikaw ang may huling say ngayong ikaw na ang general manager. Sa huli, napapanganga na lang si Stanley at nilunok ang galit. Natutuwa akong may kamalayan ka na ako ang general manager. Tandaan na kumatok sa pinto sa susunod na gusto mong pumasok. Naalala ni Dayan habang pinagmamasdan si Stanley na tumalikod at naghahanda sa pag-alis. Naglakad si Stanley sa pintuan, tumalikod, at tinapunan ng malamig na tingin si Dayan. Huwag kang masyadong nagmamagaling, Dayan. Nagtitiwala ako na mas mahal ako ni Grandma kaysa sa iyo. Bukod pa rito, ang paglulunsad ng proyekto ng Liberty City ay ilang araw na lang, at kung wala pang nakuha si Severin para sa mga siyanahan noon, sa tingin mo ba ay mananatiling ligtas ang iyong posisyon bilang general manager? Wala akong dapat ipag-alala dahil naniniwala ako sa aking asawa. Bagamat hindi masyadong kumpiyansa si Dayan na magiging maayos ang mga bagay, sinabi pa rin niya iyon ng may pananalig upang mapanatili ang momentum sa oras na iyon. Lumabas si Stanley at padabog na isinara ang pinto ng opisina para ilabas ang galit. Bumili ka ng halos kumpleto ng unit, kaya mukhang ibibigay sa iyo ang mga susi sa loob ng halos isang buwan. Binabati kita. Sinabi ni Severin kay Queenie habang nakatingin sila sa ilang sasakyan sa isang car showroom. Bagamat may natitira pang humigit kumulang $100,000 si Queenie, nagpasya siyang gumastos ng hindi hihigit sa $30,000 sa isang kotse. Para sa natitirang pera, binalak niyang gamitin ito sa pagsasaayos ng bahay at magsimula ng maliit na negosyo sa daan. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon ako ng kotse at bahay. Gayunpaman, hindi pa ako lubos na masaya, dahil nag-aalala ako na baka manggulo na naman si Hugh. Wala akong ideya kung sino ang kanyang tagapagtaguyod, ngunit narinig ko na sila ay sobrang nakakatakot. Nag-aalala pa rin si Queenie pagkatapos niyang bilhin ang kanyang sasakyan. Walang pakialam na sabi ni Severin. Relax. Ako ang bumugbog sa kanya, hindi ikaw. Kung natatakot ka pa rin, maaari kang manatili sa aming lugar ng ilang araw. Marami pa namang kwarto, kaya siguradong magiging komportable ka doon. Dagdag pa rito, may mabuting pakikitungo din ako kay Henry at ng Longhorns, at isa silang first-year upper class na pamilya. Hindi mo na kailangang mag-alala masyado, okay? Kilala mo ang Longhorns. Alam ni Queenie na maraming asset ang Longhorns at medyo gamaan ang pakiramdam ng marinig na kilala ni Severin si Henry. Okay, hindi ako mag-aalala masyado. Salamat ulit sa pagbili ng sasakyan at bahay. Pinahiram lang namin ang iyong pamilya ng $8,000, ngunit higit pa riyan ang ibinalik mo sa amin. Hindi ko alam kung paano pa kita pasasalamatan. Paano kung hayaan mo akong ilibre kita ng tanghalian? Mungkahi ni Queenie habang nakatingin kay Severin bilang pagpapahalaga. Napangiti si Severin. Hindi naman malaking bagay, Queenie. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa mga magulang ko noong nasa kulungan ako. Pakiramdam ko wala akong magawa para matulungan sila. Hindi mayaman ang pamilya mo, pero tinutulungan mo pa rin ang pamilya ko noong wala ako. Ang lahat ng perang binigay ko sa iyo ay hindi pa sapat para suklian ang kabutihang ipinakita mo at ng iyong mga magulang. Pagkasabi noon ay medyo naging emosyonal si Severin. Kirk, naaalala ko pa ang sinabi sa akin ni Lucy na hihintayin niya akong makalabas sa bilangguan. Hindi ako makapaniwala na nagtiwala ako sa kanya. Akala ko siya na ang mag-aalaga sa mga magulang ko, at kalokohan kong pinaniniwala ang iyon ay makakarating man lang sila hanggang sa paglaya ko dahil mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa amin. Noon lang ako nakalaya sa kakulang na pagtanto kung gaano kalungkot ang mga magulang ko sa nakalipas na 5 taon.
Naikuyom ng mahigpit ni Severin ang kanyang mga kamao habang iniisip kung paano napasailalim ang kanyang mga magulang sa buhay ng pag-aalala at takot sa lahat ng mga taon na iyon. Galit siyang nagngangalit at sinabing, "Pero ayos na ngayon. Hindi ko hahayaang makaalis sina Easton at Lucy ng ganoon kadali sa lahat ng sakit na idinulot nila. Maglalaan ako ng oras para harapin sila at ipaunawa sa kanila ang kahulugan ng panghihinayang. Ang pagpatay sa kanila kaagad ay napakamaawaing parusa para sa kanila." Hindi napigilan ni Queenie ang sarili na matakot nang maramdaman niya ang nakasusuklam na aura na nakamamatay mula kay Severin. Hindi niya inaasahan na maglalabas ang katawan nito ng nakakatakot na aura, at ito ay isang bagay na mararamdaman lamang sa halip na makita. Life After Prison, Kabanata 178. Sa sandaling iyon, ang reaksyon ni Severin ay tulad ng isang despot-ikong mandirigman na nakaranas ng hindi mabilang na madugong labanan. Ang 2 taong iyon ay kasuklam-suklam sa kaibuturan. Awkward na ngumiti si Queenie, at saka iniba ang usapan. Ngunit mayroon ka na ngayong isang bata at magandang asawa, isang mabait na anak na babae, at nakatira ka sa napakalaking villa. Ito ay isang bagay na pinapangarap ng maraming tao ngunit hinding-hindi makukuha. Napangiti ng walang malay si Severin nang maisip niya sina Diane at Celine. Oo, hindi ko inaasahan na bibigyan ako ng Diyos ng napakagandang surpresa. Hindi ko akalain na ang isang lasing na pagkakamali sa nakamamatay na gabing iyon ay magbibigay sa akin ng napakabuting asawa at isang magandang anak na babae. Lalong lumawak ang ngiti niya at nakaramdam siya ng mainit na malabong pakiramdam sa kanyang puso habang nanlambot ang buong katawan niya. Lasing na pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang anak mo talaga si Celine? Saglit na natigilan si Queenie bago natatarantang nagtanong. Siyempre. Sa tingin mo, kaninong anak siya? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Severin. Maghintay lang ng saglit. 5 taon na ang nakalilipas. Nabalitaan ko na nabuntis ang panganay na anak na babae ng mga Shanahan matapos makipagtalik sa isang random na lalaki, at pagkatapos ay pinalayas siya sa kanyang bahay pagkatapos na tumanggi siyang sabihin sa sino man ang nangyari. Kumunot ang noo ni Queenie at sinimulang pag-aralan ang sinabi ni Severin. Maya-maya, nagningning ang mga mata niya, at napasigaw siya sa gulat. Ang random na lalaki noon ay ikaw. Hindi nakaimik si Severin. Sinaman niya ng tingin si Queenie at sinabing, "Anong ibig mong sabihing random na lalaki? Ito ay nagpaparinig sa akin ng masama. Natakot ako matapos basagin ang isang bote ng beer sa ulo ni Easton, kaya nagtago ako sa isang bar at nilunod ang takot ko sa ilang inumin. Malamang masama din ang loob ni Diane sa pagkakataong iyon at nalasing kami sa iisang bar. Pareho kaming nalasing sa huli, at nang aming sunod na imulat ang aming mga mata, nasa isang hotel bed na kami. Nakikita ko. Akala ko nag-asawa ka ng isang divorce na may anak, pero ang totoo, anak mo talaga si Celine." Medyo natuwa si Queenie habang humahadjijek. Kung ganoon, napakabuti na ikaw ang biolohikal na ama ni Celine. Siyempre. Pagmamalaki ni Severin. Ano sa tingin mo? Ang ganda ba ng anak ko? Siya ay isang hiyas. Pareho siyang maganda at cute. Nakangiting sabi ni Queenie. Sigurado akong magiging maganda siyang babae paglaki niya. Ngayong naiisip ko ito, parang nakatadhana na kayo ni Diane sa isa't isa. Walang natatago sa mga plano ng Diyos. Malapit ng tanghalian, kaya humanap tayo ng makakainan. Umalis na silang dalawa at pumunta sa isang restaurant para mananghalian. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Queenie sa kanyang lugar, habang si Severin ay nagpasya na bisitahin ang mga Longhorn. Pagkatapos ng lahat, ang pagbubukas ng seremonya ng proyekto ng Liberty City ay gaganapin sa loob ng 4 na araw, at kailangan niyang tanungin si Henry kung posible bang makakuha ng pwesto para sa mga Shanahan sa oras na iyon. Sa Longhorn, isa sa mga matandang katulong ang umakyat kina Henry at Charmaine habang nag-aalalang sumisigaw. May malaking nangyari dito sa Brookborn. Life After Prison, Kabanata 179. Ano ang nangyayari? Ang nakababahalang pag-uugali na ito ay hindi nararapat. Napatingin si Henry sa lalaking nasa harapan niya at naiinip na nagtanong. Sa kanyang opinyon, sino mang naging bahagi ng Longhorns, kahit ang mga katulong, ay dapat manatiling kalmado sa lahat ng oras.
Sila ay isang first-tier na pamilya kung tutuusin. May nakarating lang na balita sa aming mga tao na kinukuha ng mga taga Draco Hall ang ari-arian ng Cedar Gang. Kung hindi pa namin inimbestigahan, hindi namin malalaman kung ano talaga ang nangyari. Tila, ang Cedar Gang ay unang nagtakda ng isang bitag para kay Larry at Blade ng Draco Hall sa pamamagitan ng pag-imbite sa kanilang dalawa sa isang pagkain. Sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, lahat ng pinakamalakas na tao ng Cedar Gang ay pinatay ng Draco Hall. Sabi nung lalaki, sinasabi mo ba na ang Cedar Gang ay pinag-isa sa Draco Hall? Napatayo kaagad si Henry nang marinig iyon. Napakalaking balita talaga nito, kaya't ito ay maghahatid ng pagbabago sa tanawin ng Brookborn. Kumunat ang noo ni Charmaine at hindi napigil ang umungol. Wala namang gagawin ang Draco Hall kay Severin, di ba? Naaalala ko ang oras na tinawagan ng mga Loxy Blade para tumulong sa pakikitungo kay Severin. Pagdating lang namin umalis na si Blade. Sa kanyang pagtataka, sinabi ng katulong. Hindi sila, sigurado yon. Nabalitaan kong pumunta si Severin para makipagkita sa Cedar Gang kasama sina Larry at Blade noong araw na iyon. Wala masyadong tao ang Draco Hall doon, ngunit nagawa pa rin nilang patayin ang pinakamalakas na tao ng Cedar Gang kahit na sila ay nasa ilalim ng pagkubkob, at ang Draco Hall ay naka-atres ng walang anumang nasawi. Nakikita ko, nagtataka ako kung paano nagtagumpay sina Larry at Blade laban sa lahat ng mga taong iyon sa Cedar Gang. Malaking dahado sila doon. Sabi ni Charmaine. Nang marinig iyon, napangiti si Henry. Lumalabas na si Mr. Severin ang dapat na pinarangalan na gumawa nito. Dahil nakita silang magkasama at nagpunta pa sa lugar ng Cedar Gang para kumain, malamang na may higit pa sa relasyon ni na Mr. Severin at Draco Hall. Napatingin si Charmaine sa katulong at kinawayan ito. Pwede ka nang umalis. Nakukuha namin ang diwa nito. Nang wala na ang katulong, tinanong ni Charmaine si Henry. Anong ibig mong sabihin, Grandpa? Ganoon ba talaga kalakas si Severin? Tumango si Henry. Ang relasyon ni Severin sa Draco Hall ay tiyak na malalim. Dapat mong patahimikin siya palagi, at huwag na huwag siyang sasaktan. Ganyan ba talaga kalakas ang lalaking pumunta sa kasal ni Easton at gumawa ng malaking kaguluhan? Kumunat ang noo ni Gideon, maliwanag na dahil hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Severin at pakiramdam niya ay nagmalabis lamang ang kanyang ama. Tumango si Henry. Ang Cedar Gang ay hindi mahina, at ang Draco Hall ay nakaalis ng hindi nasaktan kahit na wala silang. Maraming tao doon. Kinuha na rin nila ang Cedar Gang. Sa kasalukuyan, ang Draco Hall ay kasing lakas na ng Brookborn Mansion. Sino ang makakatiyak kung ano ang naghihintay sa pagbabago ng tanawin ng Brookborn? Bukod sa tatlong first-tier na pamilya sa Brookborn, may isa pang mas malaking puwersa na kilala bilang Brookborn Mansion. Bagamat ang mga tao sa Brookborn Mansion ay napakababa, maraming may kasanayang mga tao sa kanilang grupo at walang nang ahas na pukawin sila. Bagamat ang mga underground forces tulad ng Draco Hall at ng Cedar Gang ay nakikipagdigman ng bahagya sa mga first-tier na pamilya, ang kanilang pagsasanib ay naglagay sa kanila sa parehong antas sa Brookborn Mansion. Siyempre, ang bilang ng mga bihasang individual na mayroon sila ay maaaring mapatla pa rin kumpara sa Brookborn Mansion, ngunit hindi sila maaaring maging mas masahol pa kaysa sa huli sa mga tuntunin ng lakas tao at mga ari-arian. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig sa akin. Ang relasyon sa pagitan ni Severin at Draco Hall ay malayo sa simple, at higit pa rito, sigurado akong narinig mo na ang Cedar Gang ay isinailalim sa Draco Hall. Kailangan nating maghanda. Naalala ni Henry. Bagaman hindi maganda ang impresyon ni Gideon kay Severin, noon pa man ay naniniwala siya sa kanya. Life After Prison, Kabanata 200. Biglang tumakbo ang isang bodyguard at sinabi kay Gideon. Sir, may lalaking nagngangalang Severin Fulet na gustong makita sina Miss Charmaine at Mr. Henry. Hihihi, sa pagsasalita tungkol sa diablong ito. Humalaklak si Henry. Sabi niya sa bodyguard. Papasukin mo siya. Naiintindihan. Muling tumakbo palabas ang bodyguard at pinapasok si Severin pagkaraan ng ilang sandali. Mr. Severin. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo ng may kasiyahan? Agad na binati ni Henry si Severin nang makapasok ang huli. Umupo ka, Mr. Severin.
Siya nga pala ang anak kong si Gideon. Tumingin si Severin sa marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan at kinuyam ang kanyang mga kamay bilang kilos ng pagbati. Nalulugod na makipagkilala sa iyo, Ginoo. Hihihi, baka matuwa ka. Maraming nangyari sa aming pamilya, at salamat sa iyo at nailigtas ang buhay ng aking ama. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na iparating ang aking pagpapahalaga sa iyo, ngunit ang mga plano kong bisitahin ka ay paulit-ulit na naantala ng mga gawain ng aming pamilya. Nakangiting sabi ni Gideon at umupo sa isang tabi. Ha! Ang pagbubukas ng seremonya ng proyekto ng Liberty City ay malapit na, at ang anunsyo ng mga mangangalakal na nabigyan ng pagkakataong lumahok ay gagawin sa lalong madaling panahon. Masyado lang akong naging abala kamakailan. Masyado kang mabait. Ang pagliligtas sa buhay ng iyong ama ay isang piraso ng cake, at siya ay naging napakabait din sa akin. Maaari mong ituring na tayo'y magkaibigan. Bahagyang ngumiti si Severin, at sinabi sa paraang hindi masyadong mapagpakumbaba o mapagmataas. Sana huwag mong isipin na prangka ako sa iyo, ngunit narito ako para sa kota sa proyekto ng Liberty City. Hindi ko man gusto ngunit hindi mapigilan, dahil ang asawa ko ay mula sa mga Shanahan. Ang mga Shanahan. Sa pagkakataong iyon, sumingit si Charmaine. Pasensya na po, Mr. Severin. Dati na akong nilapitan ni Stanley, pero tinanggihan ko siya dahil sa tingin ko ay masama ang relasyon mo sa kanila dahil tinanggihan ng mga Shanahan si Diane noong nakaraan at nakatayo lang at nanunood ng gumawa ka ng gulo sa kasal ng Easton noong nakaraan. Huminto muna siya bago nagpatuloy. Hindi ko alam na magkakaroon ka ng ganoon kagandang relasyon sa mga Shanahan, hanggang sa puntong matutulungan mo silang makakuha ng pwesto sa aming proyekto. Napangiti si Severin. Sa totoo lang, Miss Charmaine, tama ang pagtanggi mo kay Stanley. Hindi siya mabuting tao, at siya ang dahilan na ang mga Shanahan ay bumabagsak sa nakalipas na ilang taon at kulang sa kompetisyon. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. At sa itaas nito, buti na lang tinanggihan mo siya, pero tinanggap ng mga Shanahan si Diane at ibinalik siya bilang General Manager ng Shanahan Corporation sa pag-asang mabibigyan ako ng pabor ng iyong pamilya. Tinanggap pa nila ang relasyon namin ni Diane ngayon. Pagkarinig nun ay tinakpan ni Charmaine ang bibig at tumawa. Hulaan ko ginawa ko ang tama at kahit papaano ay nakatulong ako sa iyo nang hindi sinasadya. Naintindihan naman ni Gideon ang dahilan ni Severin sa pagpunta doon at diretsyong sinabi. Gusto mong makakuha ng pwesto sa proyekto para sa mga Shanahan, tama ba? Nawala na ang pagdududa ko sa kanilang kakayahan ngayong si Diane na ang namamahala sa Shanahan Corporation. Paano kung mag-alok ako sa iyo ng 2 pwesto para sa mga Shanahan? 2. Labis ang tuwa ni Severin nang marinig iyon. Paano ko matatanggap iyon? Ang isang pwesto ay higit pa sa sapat, lalo na't narinig ko na ito ay napakahalaga. Sa tingin ko dapat mong i-reserve ang 2 pwesto para sa isang mas angkop na pamilya. Tumawa si Gideon. Hahaha, Mr. Severin, hindi mo kailangang maging magalang. Umaasa lang kami na tulungan mo kami kung sakaling kailanganin ng pamilya namin ang tulong mo sa hinaharap.